Kilat News Updates. Sa ating mga balita, malaking sabuatan para pagtakpan ng criminal enterprise sa PNP posible umano ayon kay Secretary Remulla. National Rally for Peace maayos at organisado. Isang dating barangay tanod chief patay sa pamamaril sa Cebu City. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na magkakaroon ng Philippine National Police-wide investigation sa drug operations simula 2016. Kasunod ito ng utos ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng kasong kriminal ang 30 pulis na sangkot sa pagkakasabat ng higit 900 kilos ng shabu na may halagang 6.7 billion pesos sa serye ng anti-drug operations sa Tondo, Maynila. Anin ni Remulla, babalikan nila ang 2016 hanggang 2022 operations para imbestigahan ang umano'y reward system at kulang-kulang na report sa kabuang nakumpiskang illegal na droga na nagsimula noong 2016. Paniwala niya, may malaking sabwatan sa pagkukubli sa criminal enterprise sa loob ng PNP. There appears to be a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP. It must be inherent in the institution that with the responsibility of being an officer of the law comes with the power alone, does not make you impervious to prosecution. Dahil dito babala ni Remulla, hindi ligtas ang mga pulis sa prosecution lalo na kung may nagawa silang labag sa batas. Maayos at organisado ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ayon kay Police Brigadier General Anthony Aberin, Regional Director ng NCRPO. Maayos po at saka normal po yung situation. Wala po tayong reported incident na pwedeng makaapekto sa sa National Rally po natin. And nakikita nyo naman po, maayos yung flow ng mga tao at saka organisado. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng maraming bilang ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na mula sa iba't ibang lugar sa Luzon. Narito po ako sapagkat sinusuportahan ko po ang panawagan ng ating presidente na wag na po ituloy ang impeachment. Kaya po ako nandito dahil ako po nakikisa sa kapayapaan ng Iglesia ni Cristo na para po sa ganun ang ating pong bansa ay mapayapa at walang gulo. As of 5 p.m., tinatayang nasa 3 million na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang naroon sa Quirino Grandstand upang magpahayag ng kanilang panawagan para sa kapayapaan ng bansa. Patay ang isang dating barangay tanod chief sa barangay Careta, Cebu City matapos itong pagbabarilin sa labas ng kanilang bahay nitong linggo ng umaga, January 12. Kinilala ang biktima na si Johnny Alboro Lagaras, 64 years old at residente ng sitio Caimito sa barangay Sangpit ng nasabing lugar. Ayon sa inisyal na investigasyon ng otoridad, naglilinis ng kanilang bintana ang biktima nang bigla itong barilin gamit ang .45 caliber ng baril ng hindi pa na nakikilalang sospek. Sinubukan pang itakbo ang biktima sa pagamutan ngunit idineklara itong dead on arrival. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng pulisya upang matukoy ang sospek sa pamamaril sa dating barangay tanod chief. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.